Okay, situation number 18. The bracket shown is subject to a force P equals 105 kilonewtons at an eccentricity of 125. Okay, from the centroid of the two 12 mm diameter bolts, the centers of the bolts are spaced 80 millimeters. Okay, number 52, calculate the direct shear force acting on each bolt. So, madali lang ito, no? So, bali, yung bolt na yan, paghahatian lang itong 105. Okay? So, parang ganito mangyayari. Ito yung isang bolt. Ito yung isang bolt. Okay, yung dating merong eccentricity na 5 na E, no? Okay, ay pwedeng ma-convert into a concentrated force, P, in combination with a torsional moment. Now, saan yung torsional moment ay PE. Okay? So, due to the direct shear force na P, so magre-react yung bolt natin, no? Ayan, reaction ito ha. Magre-react yung bolt natin. Na kung saan yung reaction na yan, tawagin ko na lang na um, reaction niya sa Y, no? So, tawagin ko na QVY. Okay? Dahil yan sa direct shear force. So, yung QVY na yon is just equal to P over the number of the bolts, which is dalawa lang naman. Okay, kaya magiging sagot natin dito ay 105 over 2. So that's 52.5 kilonewtons. And that's already our answer, no, for number 52. Okay, next, calculate the direct shear stress in the bolt. So stress, so bali sa number 53, go-convert lang natin ito. Okay, so yung direct shear stress will be equal to, tawagin ko lang ito na tau sub V, no? Ibig sabihin direct shear. So, equal lang sa QVY over area ng bolt. Okay, so divide lang natin to ng area ng bolt. Diameter ng bolt ay 12 mm. Okay, this is in, ano to? This is in gigapascal kasi ano yun, kilonewton yung ano kanina. So, times 1,000 natin para maging megapascal. So, 464.20 megapascals. Okay, so answer is letter A. And then for number 54, calculate the shear stress in the critical bolt. So, ibig sabihin, combine na, no? So, una, dahil meron tayo ditong torsional, no? So, maliban dito sa QV na to, meron din tayong reaction due to the torsion, no? So, yung reaction natin is palaging perpendicular sa line of action. So, bali, ito, no? So, yung rotation niya, ang reaction natin dyan, pag ganito. Ito yung reaction natin due to torsion. Okay? Sa kabila naman, ang magiging reaction natin dahil sa direction niya, baliktad, no? Magiging reaction natin ganito. Okay? So, basically, go-combine lang natin yan. At kung mapapansin nyo, para masagot natin, sino ba yung critical bolt? No? Yung critical bolt is yung may pinakamalaking combined force na reaction. No? Kapag tinignan natin itong dalawa, pag pinagsama natin yan, mag-a-add yan kasi pareha sila ng direction. Itong dalawa naman ay magmaminus. So, ibig sabihin, mas magiging maliit yung reaction sa bolt na to compared dito. Kaya dahil doon, ito yung magiging governing critical bolt. No? So, ito yung critical bolt. Okay? Maliban doon, ang isa pa sa mga criteria or isa sa general criteria na paano malalaman yung most critical bolt is number one, ito yung bolt na pinakamalayo sa bolt centroid. No? Ito yung bolt centroid, di ba? So yung pinakamalayo daw dyan, yun yung isang criteria na critical bolt siya. Pero dahil parehas lang naman ito, no? So
by looking at that criteria, parang lumalabas parehas silang critical, no? Pero meron pa kasi yung pangalawang criteria. The second criteria is yung bolt na nearest or pinakamalapit sa line of action ng applied force. So ito yung line of action ng in-apply na force. So kung sino yung mas pinakamalapit dyan, yun yung mas critical. And apparently, mas malapit ito. Kaya ito nga yung naging critical bolt. Okay? Anyway, let's calculate for Q sub T. Okay, kunin muna natin yung torsion. Ang torsion ay PE. So that is 105 times 125. So ito time, ano to? Gawin muna natin, ano siya, kilonewton meter. So 13.125. Okay? And then, to calculate yung reaction natin due to torsion. Okay, so galing lang ito sa T rho over J, no? So T, yung torsion, kapag ginahanap mo ay along Y, actually along Y ito eh. Along Y yan eh, parehas. Okay, so dapat ang rho mo is X. Okay, over J. So yung itong J na to, ano na, meron tong derivation but I'll show you that on a different lecture video, no? But that is just summation of x squared plus y squared. Kaya yung nasa ilalim, no? Pero yan ay galing lang sa T rho over J. Okay? Equals, so we will have 13.125 para maging kilonewton, no? Meter. Actually, kilonewton yung goal ko dito eh. So, hindi ko na i-convert. So, yung x natin is yung distance nung bolt horizontally from its centroid. So, ito yun. Okay? Which is, ano naman eh, binigay naman eh. 80. So, ibig sabihin, itong kalahati, 40. Okay? So, 40. So, 40. Okay? Over summation ng x squared plus y squared. So, bali lahat ng bolt. Bali yung x squared natin, 40 squared. Tapos dalawa sila. No, dalawa yan eh. So, isang X para kay bolt dito, tsaka para dito. Tapos yung Y naman natin is dahil wala naman tayong bolt sa ibabaw ng centroid. So, yung Y nito, 0. Yung Y nito, 0 din. So, ito na yun. No? Wala tayong Y. Okay? So, kapag chinek natin yung units, ito kilonewton meter, ito mm, ito mm squared sa ilalim. So, ibig sabihin, para makancel yung mm squared, kailangan ko pa ng another mm dito. So, yung meter dito, kailangan ko i-convert ng ng millimeter. So, mag-multiply lang ako ng 1,000. Okay? So, ibig sabihin, yung reaction ng ball due to torsion would be okay, so 164.06. 164.06 kilonewtons. Okay? So therefore, yung resultant natin na reaction of the critical bolt is just ito. Bali, pag pinagsama na natin tong dalawa, ayan yung resultant natin. That is QTY plus QVY. And that is 52.5 plus 164.06. 216.56 kilonewtons. Okay? So therefore, our shear stress of the critical bolt would be equal to 216.56. Gawin natin Newton divided by area. Pi over 4 times 12 squared. Okay, and that gives us 1.915. 1.915, this is in megapascals. Okay? So actually, yung nasa choices ay naka-kilopascals. No? Okay, so dapat yan ay naka-kilopascals. Ay, hindi pala. Tama pala.
Hindi ko pa pala ito na multiply ng 1. Dapat pala multiply ito ng 1,000, no? Times 1,000. Ayun. So, dapat pala, tama nga. No? So, ano pala to gigapascals. Kasi ang ginamit ko na force ay naka-kilonewton. Okay, so tama lang pala to. Okay, so that is how we solve this particular situation.